Magandang araw po sa lahat ng naaabot ng programang ito, Biblia ang Sasagot. Ito po ang palatuntunan ng Iglesia ni Cristo na sumasagot sa mga katanungan ng mga taong nagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo. Panoorin po ninyo ang unang katanungan na aming sasagutin po sa episode na ito. Brother, ask ko po, sino inyong manluluwas kung tao sa inyo si Kristo? Mga kaibigan, siguro po ang nagtatanong ay isang Bisaya dahil sa ang terminong ginamit ay manluluwas, sa Tagalog ay tagapagligtas. Binabati ko po ang mga Bisaya na sumusubaybay ngayon. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Mga taga-subaybay, kung sino po ang tagapagligtas na ipinakikilala ng Biblia, ay siya po ang tagapagligtas na kinikilala ng Iglesia ni Cristo. Kaya, sino po ang tagapagligtas na inilagay ng Diyos para sa mga tao? Biblia po ang sasagot. Dito po sa Gawa 5:31. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Malinaw po mga kaibigan, ang pahayag po ng Biblia na ang Panginoong Hesukristo ay pinadakila ng Diyos upang maging prinsipe at tagapagligtas. Kaya ang kinikilala po ng Iglesia ni Cristo na tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas? Biblia rin po ang sasagot. Sa talatang binasa natin na Gawa 5:31, sa isang salin ng Biblia na Holman Christian Standard Bible. Ganito po ang ating mababasa. God exalted this man to His right hand as ruler and Savior to grant repentance to Israel and forgiveness of sins. Nilinaw po ng Biblia, mga mahal na kaibigan, na ang Panginoong Hesukristo na tagapagligtas ay tao po at hindi po tagapagligtas na Diyos. Sa makatwid, mga mahal na kaibigan, naaayon po sa Biblia ang pananampalataya ng Iglesia ni Cristo na ang tagapagligtas na inilagay ng ating Panginoong Diyos para sa mga tao ay ang ating Panginoong Hesukristo, na ang kanyang likas na kalagayan ay tao at hindi po Diyos. Iba po ang Panginoong Diyos na naglagay sa ating Panginoong Hesukristo na maging tagapagligtas kaysa sa Panginoong Hesukristo na inilagay po ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Ngayon, ang sabi po na nagtatanong, kung tao raw po ang pagkilala namin kay Kristo, sino raw po ang aming tagapagligtas? Ngayon, sa pananaw po siguro na nagtatanong, at ang totoo, hindi lang naman siya, kundi ganito rin po ang pananaw ng iba, na hindi po maaaring maging tagapagligtas kung tao sa likas na kalagayan. Kaya dapat daw na kilalaning Diyos ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ay magliligtas. Paano raw po siya makapagliligtas kung siya ay tao sa likas na kalagayan? Bakit po hindi dapat ipagkamali na Diyos na ang Panginoong Hesukristo dahil sa siya po ay tagapagligtas? Biblia po ang sasagot, mga mahal na kaibigan. Dito po sa Judas Tadeo 1:25, ganito po ang ating mababasa. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Malinaw po ang nakasulat na ang Diyos ay magliligtas sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pagliligtas na tinupad po ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po sa sarili niyang kapasyahan, kundi ito po ay bilang pagtupad sa ipinagagawa sa Kanya ng Panginoong Diyos. Ito'y sa dahilang ang Panginoong Diyos po, mga mahal na kaibigan, ay magliligtas sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kakasangkapanin siya ng ating Panginoong Diyos sa pagliligtas, kaya ang pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Hesukristo ay kaloob sa Kanya ng ating Panginoong Diyos, kagaya ng binasa natin kanina sa Gawa 5:31.
Hindi po totoo ang iniisip ng iba na hindi po matutupad ng Panginoong Hesukristo ang gawaing pagliligtas kung hindi siya Diyos. Sapagkat upang mailigtas po ng ating Panginoong Hesukristo ang tao sa paraang ipinagagawa ng ating Panginoong Diyos, ay kailangang siya ay mamatay para sa mga ililigtas upang sila ay mapawalang sala sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Ganito po ang ating mababasa, mga mahal na kaibigan, dito po sa Roma 5:8 hanggang 10. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Mga mahal na kaibigan, talagang tao po ang kakasangkapanin ng ating Panginoong Diyos sa pagliligtas sapagkat ang mga ililigtas ay kinakailangan munang mapawalang sala sa pamamagitan po ng dugo ng tagapagligtas. Mamamatay po ang magliligtas at ang dugo niya ang magiging pantubos sa mga ililigtas. Mga taga-subaybay, tiniyak po ba ni Apostol Pablo na kaya si Kristo ay namatay ay upang tubusin sa pamamagitan ng kanyang dugo ang mga maliligtas? At tiniyak din po ba ni Apostol Pablo na si Kristo na namatay ay tao? Ganito po ang ating mababasa. Biblia po ang sasagot. Sa Roma 5:17 hanggang 18, ganito po ang ating mababasa. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Malinaw po ang pahayag ng apostol na si Pablo na sa pamamagitan po ng isang tao, ang tinutukoy po ay si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, nais naming ipapansin sa inyo, mga mahal na taga-subaybay, na nilinaw po ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesukristo ay tao. Ang sabi niya, sa pamamagitan ng isang tao, ang mga taong kinahabagan ay pinawalang sala at sila'y maghahari sa buhay na ang katumbas po nito ay maliligtas. Dahil po sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ang tao po ay maliligtas. Kung ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, ay hindi siya maaaring mamatay sapagkat itinuturo po ng Biblia na ang Diyos ay walang kamatayan gaya ng mababasa natin sa unang Timoteo 1:17. Pakinggan po ninyo ang nakasulat, mga mahal na kaibigan. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman siya nawa. Hindi po matutupad ng Panginoong Hesukristo ang pagliligtas sa paraang ipinagagawa ng Diyos kung ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Sapagkat ang paraan ng isasagawang pagliligtas ay mamamatay po at magbububo ng dugo ang magliligtas. At dapat nating tandaan na ang Panginoong Diyos po ay walang kamatayan. Sa kabilang dako naman, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay tao, ay matutupad po niya ang kanyang pagiging tagapagligtas ng ayon po sa paraang pinanukala ng ating Panginoong Diyos.